Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes para sa buwan ng Hulyo at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Sabi nga po dito, isa sa 12 mas kilala o mas nananatili sa pagkilala kung sino si Santo Tomas bilang isang mapagduda, no? The Doubting Thomas. Tinagurian siyang The Doubting Thomas at maintindihan naman natin kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman, nagdududa. Lahat naman tayo nakakaranas ng pagdududa sa punto ng ating mga buhay. Nagdududa tayo kung meron bang magandang mangyayari sa gobyerno. Nagdududa tayo kung may maganda bang mangyayari sa pamilya natin. Nagdududa tayo kung meron bang magandang mangyayari sa buhay natin. Dahil nga sa mga karanasan, sa mga nakikita natin. Pero ang sa tingin ko, ang isang magandang matututunan natin dito, bagaman si Santo Tomas ay nagdududa, ay malaking bagay, ang kanyang aral para sa ating lahat. Una, bakit ba nagduda si Santo Tomas? Kailangan din natin kasing maintindihan, si Santo Tomas ay dumadaan din sa proseso. Meron tayong tinatawag na grieving process. Hindi agad-agad acceptance na. Kailangan din dumaan sa proseso na kailangan mong umiyak, kailangan mong malungkot, kailangan din hindi maaalis yung pagdududa. Dahil nga malapit kay Santo Tomas si Jesus at yung bang namatayan siya, dahil kamamatay lang ni Jesus dito, na ipinako sa krus, namatay sa krus. Kaya hirap siyang tanggapin na, kaya bang mabuhay talaga? Nabuhay ba talaga?
Di ba? Kahit nasabihin ng mga kasamahan niya, nabuhay si Kristo, nakita namin. Pero nando doon nga sa proseso na nag-grieve pa si Santo Tomas. Kaya, ito yung kanyang pinagdadaanan. Pero tandaan niyo po, ang pagdududa, ang pagkakaroon ng pagdududa, hindi ibig sabihin masamang tao ka na. It doesn't make you a bad person. Normal po yung magduda. Okay po tayo? Pangalawa, sa kabila ng kanyang pagdududa, sabi po dito, makalipas ang 8 araw, naroroon si Tomas sa isang silid kasama ang kanyang mga alagad. Nung nakalipas sa linggo, punong-puno siya ng pagdududa at hirap na hirap siyang tanggapin kung ano ang mga kwento na sinasabi sa kanya. Nakita namin ng Panginoon, nahihirapan siya. Matapos sa isang linggo, matatagpuan sa kwento, kasama pa rin siya doon sa mga iba pang mga apostol. Ibig sabihin, pinapaalala sa atin, kung may pagdududa ka, piliin mong manatili sa isang komunidad. Piliin mong manatili sa circle of friends. Piliin mong manatili sa mga taong mag-i-encourage pa rin sa'yo. Hindi naman nila itinaboy. Sige, umalis ka na nga dito. Ang hirap mo namang kausap, ang hirap mong paliwanagan. Either paalisin ka o ikaw mismo ang umalis at yung tinatawag nga natin mag-isolate na nauuwi sa depression, anxieties. Si Santo Tomas, kahit may duda, nandoon pa rin at pinili niyang manatili kasama ang kanyang mga kasamahan. Okay po tayo? Pangatlo, matapos yung pangyayari na ang magandang paalala nito din sa atin ay magkaroon pa rin tayo ng pananampalataya sa kabila ng hindi natin nakikita. Kasi gano'n naman ang pananampalataya. No? Yung faith, nandiyan dyan kahit hindi mo nakikita. At itong karanasan ni Santo Tomas mula sa pagiging doubting, ngayon ay nagpo-proclaim o nagpapahayag na nang sabihin niyang, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. At ito'y malaking ambag sa atin pong pananampalataya. Yan, muli, tandaan natin mabuti, ang pagdududa natin, sikapin natin mas magdala sa atin sa paghahanap sa Diyos. Amen?